Pag-usapan po natin ngayon ay yung ano ba ang pagkakaiba ng confidential at intelligence fund. Ito'y pera ng mamamayang Pilipino. Doon sa Office of the President at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng military, police, national security, council, national security ng ating bansa at pati na rin po yung National Economic o Coordinating Agency o NECA. Ibig sabihin, yung lehitimo na mga may confidential fund, kasama dyan ang Department of Justice at NBI. Kasi yan po yung mga law enforcement agency nga na pinag-uusapan natin. Kumpara doon sa pinaka-controversial na CIF, Confidential Fund, sa Office of the Vice President at Department of Education. Kasi po ang Office of the Vice President at Department of Education, sibilyan na ahensya ng gobyerno o departamento ng pamahalaan yan. Hindi katulad ng Office of the President kahit sibilyan kasi presidente yon. Military, NECA at kapulisan, NBI, talagang yun ang trabaho nila. Intelligence and counterintelligence. Kaya kahit magkaano ang ilagay mo diyang intelligence fund, kaya nilang i-justify kung saan ginamit. Ang Office of the President, sinasabi ng mga DDS, bakit ang laki-laki ng intelligence fund? Abay natural, presidente po yun eh. Ang presidente dapat malaki ang pondo dahil lahat ng gusto niyang ipagawa, ipasubaybayan o counterintelligence for national security, internal, external security ng bansa. Abay dapat malaman ng Pangulo. Hindi pwedeng hindi alam ng Pangulo ang nangyayari sa ating bansa at ang seguridad ng bansa. Kaya kahit malaki ang intelligence fund, okay lang yun. At saka ang malaki pong pagkakaiba nito, ang intelligence fund ng mga ahensya ng gobyernong lehitimo na binigyan ng pondo, wala silang Mary Grace Piatos, wala silang Kokoy Villamin, wala silang mga kaduda-dudang acknowledgement receipt. Ibig sabihin, ginamit nila ng tama. At tao talaga ang gumamit. Kumpara dun sa nagputukang balita sa Office of the Vice President na mismong ang Philippine Statistics Authority ang nagsabi, walang ganun tao, walang Piatos, walang Kokoy Villamin. So, ibig sabihin ito, gawa-gawa lang yon. Di ba? Ngayon, kung kayo po ay may pagdududa, meron din namang option dyan eh. Eh di, magpa-imbestiga rin po yung mga nagdududa sa confidential at intelligence pa ng military, ng police, ng NBI at ng Office of the President. Ganun lang naman yun eh. Pag may nag-imbestiga, di, siguro naman open sila. Katulad dun sa kay Vice President and Secretary, former Secretary Sara Duterte, merong nag-privilege speech sa Kongreso na Congressman ng Maynila. Kaya doon nagsimula ang investigasyon at doon nila nalaman na talagang totoo pala yung kailang pagdududa sa 612.5 million ng Office of the Vice President na perang hindi may paliwanag kung sino at saan ginamit. Ganun po yun eh. Kasi laging sinasabi ng mga taga-suporta ng mga Duterte, bakit si Sara Duterte, Vice President daw ang pinagtutulungan? At bakit siya lang daw iniimbestigahan? Abay, ang investigasyon po in aid of legislation, open yan sa lahat ng membro ng Kongreso. Kung kayo may pagdududa sa Office of the President at iba pang kinaukulang gobyerno, maghanap kayo ng congressman na mag-i-sponsor ng resolution at investigasyon doon sa inyong pinagdududahan. Ganun po yan eh. Hindi po kasi pwede ng nag-iimbestiga ang Kongreso sa Office of the Vice President, sasabihin nyo ay hinaharas, pinipersonal, o kung ano man. Aba hindi po. Merong pinag-umpisahan. Ganun kasi ang proseso. Kung hindi alam ng DDS o mga taga-suporta ng mga Duterte kung anong proseso, aba hindi magtanong kayo. Palagay ko naman, meron din kayong kakamping congressman o senador na pwedeng mag-sponsor ng inyong investigasyon gusto nyo mangyari. Maliban lang kung walang naniniwala sa inyo. Ibang issue yun. Ibang issue yun pag ayaw maniwala. Kaya ito pong in aid of legislation napaka-controversial. Sa Quadcom, Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee at iba pang committee ng Kamara at na focus
sa Office of the Vice President kasi may pagkukulang dito at may pagkukulang at pagkakamali rin dito, sila rin yung pangalawang Pangulo at yung kanyang mga staff. Kasi hindi malinaw nilang na-justify o hindi nila ma-justify, hindi nila maipaliwanag kung saan ginamit yung pera. Pagkatapos sa pang masakit dito, parang wala pang respeto yung iba. Pinagtaguan pa yung Kongreso, parang nagsisinungaling pa. Ayun pong mga dokumentong kanilang isinumite. By the way, baka para hindi nakakalituhan. Yung pinagbasihan ng COA, pinagbasihan ng committee hearing, ay galing sa Office of the Vice President. Yung pong acknowledgement receipt na kung sino-sino nilagay, by the way, 4,000 yan, acknowledgement receipt. Yan ay sinumite ng Office of the Vice President sa COA para kanilang patunayan na nagamit nila yung pera. Ang COA naman, tinanggap yung report na yan, pinag-aralan nila, nagduda sila. Tapos, pinatawag sila ng Kongreso kung ano ang nangyari sa kanilang pag-monitor at investigasyon sa budget na ito. Ganun po nagpasahan Hindi naman ang Kongreso ang nag-produce ng acknowledgement receipt kina Mary Grace Piatos at saka Kokoy Villamin at yung more or less 4,000 na mga tumanggap ng perang hindi naman kilala kung hindi nga malaman kung tao yun Hindi po ang Kongreso ang gumawa nun. Office of the Vice President. Baka hindi alam ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Nalaman lang nila, ang piling nila, hinaharas ang pangalawang Pangulo. Hindi po, ito po yung pinanghugutan niyan. Sa kanila nanggaling ang dokumento, at yun namang nakuhang dokumento ng COA, ang siyang dinala sa Kongreso, at yun ang pinagbasihan. O, di ba? Yun po nangyari. So, sinong may pagkakamali? Sinong may pagkukulang? Di ba? Tinatanong ko lang. Kaya dapat maging marunong kayo kasi marunong tayo. Hindi yung basta sasakay sa issue, hindi alam kung ano po ang pinag-umpisahan. Yan yun. Kung naging maayos from day one ang pagharap, pagpapaliwanag, okay, pag-attend sa hearing, hindi lalaki yung isong yan sa Office of the Vice President. Ang nangyari kaya lumaki. Hinaluan ng pagsisinungaling, hinaluan pa ng kadudang dokumento, pagkatapos naging parang mataray pa ang dating nila, mahirap pa silang imbitahan, nagtatago pag iniimbitahan, pagka naman inimbitahan yung Vice President ay din dumalo. Pag dumalo naman, iba naman ang mga sagot. Parang mas mataray pa at mas matapang pa sa mga nagtatanong. Parang walang respeto sa Kongreso. Paano naman papayag? Kaya mga congressman ay may mandato rin. Elected yan sa bawat distritong mamamayang Pilipino at marginalized sector bilang congressman party list. Under party list law, marginalized sector sila. Yun Yung kawalan ng respeto, nagdugtong-dugtong na kasi yung mga isong nabanggit ko. Na dahilan kung bakit lumaki yan. So, para sa inyong kalaman, paki-review lang yung mabuti, paki-aralan yung mabuti. Itong mga isong yan po. Hindi po ako spokesman ng Kongreso, hindi ako spokesman ng Malacanang, voluntary lang tayong tumutulong sa kanilang ipaliwanag ang isong ito kasi nakakalituhan. Pero ako from day one until now at sa mga susunod na araw, hindi tayo magkakamali. Alam ko kung ano yung responsibilidad ng Malacanang, ng Kongreso, ng Senado, ng Judicial Body, at ng mass media katulad na aking ginagawang araw-araw at yung maraming mga membro ng media na totoo. Okay? Kasi kung hindi nyo alam at nasusubaybayan, ang isong ito maliligaw talaga. Pero basta pera ng bayan ang pinag-uusapan, may karapatan ng lahat malaman kung saan ginagamit ito. Please like, share ng video ito. At kung doon sa hindi pa, subscribe na para tayo araw-araw na magkakasama.